Pag nakatingin na si wife sa akin, palakpakan natin ng Diyos. Ngayon, kagaya na sinabi ni kanina, sa pangkalahatan po, para po sa ating lahat, ano po, huwag na po tayo magpaligoy-ligoy pa, ano po. Sa tuwing nagsasalo-salo po tayo, nangungusap po sa bawat isa sa atin ang Panginoon Diyos. Yung personal po pakikipagrelasyon natin sa Kanya, ang hinihingi. Kung sasabihin po ng Panginoon Diyos sa atin, kapag moment na member ka ng Love Community, kunyari, literally, saved ka na. Maganda po, ano po? Or El Shaddai, or kung ano man, nasa Katoliko ka, or nasa born-again Christian, o kung ano man mga kasama mo dyan. Kung ganun po ang patakaran ng Panginoon, maganda po. Pero iba po ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Yung personal po natin ugnayan sa Kanya. Kami man po ni wife nag-uusap din. Yung personal na ugnayan. Kung paano tayo nagsisikap na lumapit sa Kanya at makalakad tayo ng diretso, kung paano tayo nalapit sa Kanya. Pag mula doon sa bangka, lahat tayo from the community, susubukan natin, halik kayo. Ang sabi niya dito, maliwanag yung sinabi niya. Di ba? Halika. Sabi niya, halika. Halika. So magagawa rin po natin. Dahil katawang tao siya. Yung po ang panawagan niya sa ating lahat. Huwag po tayo mag-alinlangan. Pagkus, palakasin po natin ang pananalig at pananampalataya natin. Lahat po tayo. Ano man pong karamdaman, yung mga pinakita pong halimbawa sa atin, ano man pong problema, financial na problema, gasgas na sa natin, alam na po ni Lord yan. Pero tutuwa tayo. Tinutugon niya pa rin po mga kailangan natin. Yung nga po maraming pera, pag nagkaroon ng problema sa karamdaman, hindi magamot. Tayo po, pangkalahatang pananalita, sa kapakanan din po ng mga kapatiran natin nasa ibang lugar. Nagtitiis po sila, dahil po natin sa hirap ng trabaho, pero nandun pa rin po sila, kumakapit sila sa Panginoon. Pero nawa, lubusan tayong manalig sa Kanya at manampalataya. Lumapit tayo sa Kanya at magkaroon tayo ng personal na ugnayan. Yung lubusan po, yung po hinihingi sa ating mga kapatid. Sa ating lahat. Amen? Amen. Inuulit ko po, hindi po tayo pinagagalit, hindi ko po kayo pinagagalitan. Salita po ng Diyos yan para sa ating lahat. Ano po? Para po sa ating lahat ito. Makikita po natin, lalakas po ang ating pananalig at pananampalataya dahil si Jesus po, ipinakikita niyang patuloy, maging sa mga panahon ito, kung paano tayo dapat maging kaisa siya sa buhay natin ito. Kung paano tayo dapat lumapit sa Kanya. Hindi yung pati sakit ng balakang natin, maawa naman tayo po minsan kay Lord. Minsan pati sakit ng balakang, tinataas pa natin. Ipopos pa natin. Pakipray nyo nga ako mga kapatid, masakit yung likod ko, gano'n. Halimbawa, high-tech na po tayo ngayon, tatawa kayo. Kapag moderno na po tayo ngayon, palagay nyo sa Panginoon Diyos natin, old-fashioned, hindi, high-tech din siya. Pinahintulog niya yan. Ipinopos pa lang po natin, halimbawa, yung karamdaman natin, tinutugon niya na yan. Pero maliliit na bagay naman, hinihintay naman niya na yung pananalig mo, halay ka, magaling ka na. Hindi pati sakit ng balakang sasabihin pa natin doon. Ano po? Maganda po isama-sama panalangin, pero ang hinihingi po sa ating Panginoon Diyos, yung manalig po tayo. Kunyari, halimbawa lang po, sa nananalig po ako, sa sama-samang panalangin natin, samahan niyo po ako, na pagagalingin po ang karamdaman ito sa ngalan po ni Jesus. Mangyayari po yun. Di po nga? So, moderno na rin po Panginoon natin. Nakaprogram na nga sagot niya eh. Hindi niyo ba alam? Kasi ang kadalasang tawag sa kanya, kumbaga sa computer, puro yun. Problema, pinansyal, karamdaman, lahat. Pinrogram na ng Panginoon Diyos natin. Alam niya na dapat ito sa atin. Pero tinitignan niya tayo kung paano tayo kalakas lumapit sa Kanya. Nakakita ba kayo ng humihinging nakaganoon? Or kumakatok ng paano ka bibigyan at paano ka pag-uubuksan? O naghahanap na doon naman naghahanap, hindi naghahanap yung lupang uno. Ang naghahanap ay nakakasumpong, ang humihingi ay binibigyan, ang umakatok ay pinag-uubuksan. Yung po mga salita lahat ni Jesus, Christ-centered na po tayong lahat, hindi po tayo makakawala. Amen? Amen. Huwag na po tayo, kumbaga po sa kabahay doon sa Stephan's Flats, lagi po tayo ng ganito. Kuminsan po kasi, kapag nakakita tayo malakas na alon, po nun. Maski ako po personal. Kanina, bago sa duty, bago po natin wakasan. Si Brother Arnold, sa reception, di po nagtatrabaho na po.
biglang ilang oras lang yata, gagayak na ako, pupunta na ako rito. Biglang may dumaang napakagandang babae. Sabi ng auntie, patay ko. Napatingin ako nun. Tumingin ako sa taas. Dito sa mukha. Kasi mahirap eh. Sabi ni Jesus, kapag tumingin ka na may pagnanasa sa isang babae, ay nangalunya ka na rin sa iyong puso. Ang hirap. Diba? Kahit sa mukha na lang. Ang kabataan, alam na natin tayo, na Brother Arnold, na Brother Eddie, lahat tayo dyan, na Brother Jojo, nakakita ng magandang bulaklak, itasin ka. Tapo. Hanap ulit ang iba. Pero hindi. Habang lumalapit tayo sa Panginoon Diyos, binabago niya tayo. Unti-unti niya tayo binabago. At pinalalakas yung mga pananampalataya natin. At lahat po ng tukso, huwag po natin kalilimutan. Wakas na po ito, may tumatawag na sa likod. Habang nakikita ng kalaban na may nabubuo ng kasamaan, na nabubuo ang kabutihan, doon po pumapasok ang kasamaan. Doon po siya nagbubulo. Kagaya ng usapan namin kanina ito sa likuran. Sino ba sa palagay ninyo, ang halimbawa ako sa laki kong to, itutulak ako ng batang musmos, mabubuwal ba ako? Hindi. Kapag mas malaki sa akin, magtutulak sa akin, mabubuwal ako. Yung pananampalataya po natin. Sa ating pagsasama, nasusubok din po yan. Pula sa lahat sa pagsasama natin. Minsan, kinakasangkapan yung isa, baga nga sa baterya, negatibo at positibo, lagi po magkasama. Pero yun din po, naging kasangkapan para maging matatag tayo na. Sa community, kung bakit nagkakaroon ng tsunami, sa pagsasama, kung bakit nagkakaroon ng kalamidad, yun po yun. Para huwag natin maiwasan, kaya maiwasan po natin, i-focus po natin ang paningin natin kay Yesu Cristo. Dahil si Pedro ng dalawang isip po. Pero huwag po natin iwawaglit sa ating isipan na iyahalin tulad natin ang ating sarili sa mga alagad at kay Pedro po. Pero pag sumikapan po natin, dahil alam niyo pong lahat, mapalad ang mga nagmimiting, makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimiting. Diba? So, ang maganda rin yung sinusubukan talaga natin. Mabuti ng tatay tayo. Amen? Amen. Dahil sayang naman po yung mga pagkain patuloy natin kinakain kung di naman po tayo nakikinabang. Kaya magpakabusog po tayo lagi sa pagkain na narin ito. At sa pagtalikod natin yung pagkain ay magbibigay sa atin ng lakas. Yung sarap ng cake roll. Pagkatapos meron pa yata inabraw, kasi Ilocano. Kaya napakasarap. Yung po, very symbolic po yan. Si Padre po, nakita po, kumain na po siya, masarap po yung niya. Sasarapan siya, kaya pupunta siya dito. Dito rin po siya tinulak ng Panginoon Diyos ngayon. Matagal din po kami, matagal din po niya. Siya po, meron po yung tagpo sa bahay, nagsisinta siya ng sapatos. Tol, sabi niya sa akin. Magsalita ka ulit. Tinignan ko siya, makahulugan. Saan? Sa hiniwalayan? O sa hiniwalayan? Ang ginawa ng pare, yumuko na lang nagsintas ng sapatos at paalam na sa akin yung makap na lang. Kasi alam niyo naman yung iba, tsunami, baka hindi ka nakakalam dito. Yung dating po, tinapuan po ng kalamidad, nahati po sa gitna. Ang El Shaddai, dito sa BN, DWXI. Kasi si Brother Joseph po na natili sa gitna na hindi nagsasalita. Pero si kapatid o si Father Ron ay palagi pupunta sa bahay. Tol, magsalita ko ulit. O paroodin mo kaya yung mga video mo noong araw. Ginamit siya ng Panginoon. Tunay. Kaya kanina, bless po ako. Sabi niya, tutulungan. Ikaw na. Sasalita ka na, hindi ako. Sino? Si Jesus. Anong sasabihin ko rito? Kung ako magsasalita rito, ay puro kay Joseph ang sasabihin ko, kay Brother Joseph. Pero pag kami, maging ang mga alagad ng Diyos o pare, pagtayo sa pulpito, si Yesu Cristo, nasa kanila. Amen? At lahat tayo. Amen? Kaya blessed na blessed po si Brother Joseph. At yun nga po. Wala nga si Padre Ron kanina, yun ang nais kong panggitin bago sa akin ito na bago tayo magkita-kita. Merong isang tagpo na alam kong ang Panginoon Diyos ang namusap sa akin. Alam kong ang Panginoon